Ano yan, Dok? Unan. Kinuha ko to sa kotse ko para may magamit ka. Para makatulog ka na. Okay na naman ako. Sige na, I insist. Hindi magandang combination yung pagod tsaka yung puyat. Sige na. Ate, kuya. Ayos po. Tingnan niyo, sweet ni Doc Lindon. Binibigyan ako ng unan. Oh, hindi ah. Sweet. No, hindi ako sweet. Hindi, Doc. Sige po, Doc. Ano na po kami? Alright. Doc, hindi... Baka kung ano isipin mo kung bakit binibigay ko itong unan na to. Ano naman iisipin ko? I mean, baka mamaya kung ano na naman sabihin mo o ma-misinterpret mo. Just get it. Okay. Thank you, Doc. Pare, mukhang nagkasagutan kayo ni Gisela. Hindi ka na nasanay sa kapatid mo. Alam mo namang mainit ang dugo niya pagdating sa mag-ina mo. Pare, naiintindihan ko kung naiinis siya kay Zoe. Pero para idiin siya sa pulis na may kinalaman siya sa krimen, that's too much. Kaya nga lumalayo ng loob sa amin ni Zoe. Napansin ko nga yan. Absent nga siya lately eh. She's going through a lot, Ray. I just hope na pagkatapos nito, hindi na siya papahirapan ni ate. Well, I don't think so. Hindi naman katulad ni Moira ang kapatid mo eh. Well, I hope so. Kasi kapag pinahirapan pa niya si Zoe, I will have to make a recommendation na ibigay sa iba yung posisyon niya as CEO. Pare, RJ, relax ka lang. Don't make big decisions, lalo na't emotional ka. Wala pa nga nangyayari, gumagawa ka na ng parusa para sa kapatid mo. Pare, ngayon pa ba kayong mag-aaway kung kailan comatose ang father ninyo? Ang kailangan niya ngayon, magkasundo kayong dalawa. Doc, baka Yes? gusto niyo po ng coffee? Coffee? No. No, thanks. Okay. Thank you. Doc, you want coffee? Okay. Kumusta na kaya si Lolo? Doc, naalala ko lang, di ba meron tayong mga pasyente sa ICU. Nagre-respond sila kapag kinakausap sila ng mga pamilya nila. Di ba? What if gawin mo yun kay Sir Pepe? Baka makatulong. Ganyan tubig. You need anything else? Dok, okay na po ako. Okay na ako talaga. You know, based from what I've seen and what I've heard, hindi ka okay. Lynette, kailangan mong magpa-schedule kay Doktora Evangelista. Matutulungan ka niya. Dok, hindi na ako.
Hindi na talaga kailangan. Okay na ako, tsaka nakakaya eh. Okay na ako talaga. Lynette! Chuck, Anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka daw? Aling Susan, ang sabi po ni Doktora Evangelista, si Lynette ay may simptomas ng PTSD, hypervigilance at may anxiety due to anticipation of judgment or misunderstanding. Nakausap mo na ba si Annalyn? Alam na ba niya to? Teka, tatawagan ko. Teka lang. Huwag na ho. Hayaan niyo na lang po muna siya sa lolo niya. Tsaka, nandito naman po kayo eh. Ang gusto ko lang naman po na may makasama po ako ngayon. Sige. Lynette, sorry ha. Gusto sana kitang samahan, kaso may mga schedule pa po ako for tonight. Don't worry, Dora. Ako na ang bahala kay Lynette. Sasamahan kita doon sa bahay mo. Chang, pwede ho ba huwag po muna tayo umuwi sa bahay? Dito na lang po tayo. Kung pwede po sana. Oh, oo naman. I got you. Ay, sorry. ba yan? Sorry. I'm so sorry, ma'am. Can I just get you another drink? Sige, okay. I'll just pay for it, please. Hindi po, hindi Ito ko rin na. po napansin. Nagte-text po ako. It's okay. I'll pay for it. No, hindi na po. Okay na po. Huwag na po. I'm so sorry. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Ako na rin magpapalinis ito. Alam mo, kung mainit na kape yung hawak niya tapos tumapon sa kanya, she could have suffered third-degree burns. In the US, pwede kang makulong. Or, magbabayad ka ng milyon-milyon para lang sa damages. Kuya, pakilinis na lang po. Ma'am, bawal po kayo dito, ma'am. Let go of me! Ma'am, bawal po talaga kayo, ma'am. Dadalang Ma'am, ko bawal lang po, ng ma'am. pagkain yung anak ko, pwede Bawal ba? po kayo dito, ma'am. No! I don't think your daughter is a little girl para dala mo pa ng food. Alam mo, kahit ilang taon pa yung anak ko, she's still my baby. Of course, that's something you wouldn't understand because you never wanted to have kids. Pinamigay mo yung anak mo, di ba? How I wish na siya'y nakahiga dun sa ICU at nag-aagaw buhay. Doc, kamusta?